maraming mga famous o mga kilalang mga bato, no. Tutusin natin, yung bato ay hindi naman hindi siya namumulaklak, hindi naman siya gumagalaw, pero ang mga bato ay naging bahagi na ng ating buhay. Sa mga makikita natin na for centuries naging mga parang pundasyon ang mga bato. Sa panahon ng mga sinaunang tao, ang mga bato ay ginamit din para mag-ukit sa mga kuweba ng kanilang mga kwento. Ang isang bagay na makikita nating famous na bato na naging tulong para sa pagdiskubre ng mga sinaunang sulat ay isa ang tinatawag nating Rosetta Stone. Isang fragment sa ancient Egypt stone na kung saan doon ay sulat ang decree ng council ng mga pari sa anibersaryo ng coronation ng ni Haring Ptolemy V. Doon kasi sa Rosetta Stone ay nakasulat doon ang ancient, yung decree na yon ay nakasulat sa 3 lengguwahe. Una, sa ancient Egyptian hieroglyphics, sa Egyptian demotic script at sa ancient Greek. At dahil doon sa 3 translation na yon na nakasulat doon, ito'y naging paraan upang ma-decipher ano nga ba ang mga nakasulat doon na mga Egyptian hieroglyphics dahil merong Greek na nakasulat doon. Ito ay ang unang translation ng hieroglyphics na yon ay in-announce ni Jean-François Champollion noong 1822. At ngayon, itong Rosetta Stone ay nakadisplay sa British Museum at doon nakikita yon. Itong bato na to ay naposes noong Napoleonic War noong 1801. Makita natin na ganong kahalaga ang mga bato. Hindi lang itong Rosetta Stone, meron din mga mahalagang bato na nagiging monument, yung Stonehenge sa sa bandang Australia ay meron yung Uluru o yung Ayers Rock na naging World Heritage Site sa UNESCO. Makita natin na napakahalaga ng mga panulukang batong ito sa ating tinitingnang pag-aaral sa unang Pedro, nang si Pedro ay kanyang binabanggit ang tungkol sa mga gatas na kailangan ng ating sa ating pamumuhay Kristiyano. Meron siyang, ang sumunod noon ay nagbigay siya uli ng panibagong metaphor o simbolismo na makapagbibigay sa atin na hindi lang tayo namumuhay sa gatas, kundi meron pa tayong kailangan tingnan. Tingnan natin muna ang ating talatang pagbubulay-bulayan sa umagang ito sa unang Pedro, mga talatang kabanatang 2, mga talatang 4 hanggang 8, at ganito ang kanyang sinasabi. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos, at tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo'y maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa paningin ni Jesucristo. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, tingnan ninyo, aking ilalagay sa Sion ng isang bato, isang batong panulukan na pinili at mahalaga.
At sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagatagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong magpapatisod sa kanila at malaking bato na mapagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitiso dahil sa pagsuway sa salita na dito naman siya'y itinalaga. Purihin pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa mga umagang ito, kami naninulukluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita ay maging buhay sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan, na siyang magsusuri ng aming kalagayan ng aming puso, ng aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na ito'y maging salamin sa aming buhay at tulungan mo ito'y makatulong sa amin para kami lumago at lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Samahan mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin ng iyong salita sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula nang tinitingnan natin ang mga unang talata ng kabanatang ito, ang binanggit ni Pablo na dapat ninyong iwaksi ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pag-iinggitan at lahat ng paninirang puri. At binanggit niya, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitin ninyo ang malinis at pirispal na batas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman ninyo ito, ang Panginoon ay mabuti. Yan ang ating tiningnan. Mula sa mga talatang ito, may kita natin na binibigyan ni Pedro ang pagpapahalaga sa gatas. Ang kanyang binigyang example ay isang magulang na pangailangan nagpapadede ng kanyang baby na kailangan ito para mabuhay. Sa ating ding pamumuhay Kristiyano, kailangan tayong uminom ng gatas ng salita ng Panginoon sapagkat hindi tayo mabubuhay sa ating pamumuhay Kristiyano kung wala ito. Katulad tayo ng kumakain ng ating 3 beses sa isang araw ng pagkain, kailangan natin ito. At sa anumang bahagi ng ating pananampalataya, ng ating pamumuhay Kristiyano, kinakailangan natin ang gatas ng salita ng Panginoon. Mula sa mga talatang ito na ini-exhort ni Pedro na tayo ay magkaroon ng kauhawan at magkaroon ng pananabik sa kanyang salita, hindi lamang sa salitang ito ang kanyang binibigyan na buhay na salita, kundi pinapatungkulan niya kung saan nakasandig ang ating pamumuhay Kristiyano sa isang bato na isang matibay. At dito mula sa gatas na ito at tayo dinadala sa panibagong isang simbolismo, ang bato, ang buhay na bato. Tunay na ang bato ay hindi gumagalaw, hindi siya kumikilos. Pero ang sinasabi ni Pedro dito, isang buhay na bato, ang bato ng kaligtasan. At yung wala sa ibang pinatutungkulan kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang panulukang bato, na siyang pinanggagalingan, the source, the theme, and the goal of the Word of God. Na ang sinasabi niya, ang mga salitang ito, ang salita ng Diyos, ang walang ibang pinatutungkulan nito ay ang Panginoong Jesucristo. At mula doon, sa ating pamumuhay, maging buhay ang Panginoon sa ating buhay. The written and the living word. This is the man in the sacred book. At ito ang kanyang binibigyang pansin sa atin. Maalala natin na ang
sulat ni Pedro ito ay sinulat niya sa mga tao o sa mga mananampalataya noon na dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng pag-uusig. At kanyang binigyan ng pagpapahalaga dito ang kanilang kalagayan na sila'y nawawalan ng pag-asa. At kanyang binigyang pansin ang salita ng Panginoon na ating kailangan para tayo mabuhay, hindi lamang tayo nagtatapos doon. Kanyang binibigyang pansin ngayon na sa ating pamumuhay Kristiyano, dapat ang ating buhay ay nakasentro sa isang panulukang bato. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Nasaan man ang ating pinagdadaan ng mga suffering, ito'y walang panama sa ating Panginoon. Kung kaya nga at ating mensahe na nais kong ibigay sa umagang ito, by faith, believers are living stone, chosen and precious in God's sight, so be useful in the Lord's service. May kita natin sa unang talata, ang unang bigyan nating punto, how do we approach the living word? Paano tayo lalapit sa salita ng Panginoon? Sa talatang 4, makita natin ang isang panawagan, lumapit kayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon man pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. 4 na bagay ang tingnan natin dito sa talatang ito. The living Word of God whom we approach. At si Pedro ay meron siyang binigyan. Una, kanyang binabanggit na sa ating paglapit sa Panginoon, tayo ay lumalapit sa isang buhay na bato. May kita natin dito ang kanyang binigyang pansin yung bato sapagkat isang batong matibay, hindi matitinag, at yan ang ating Panginoon. A stable and solid foundation. In contrast sa isang pundasyon na napaparam katulad ng buhangin. Dito maalala natin ang dalawang klaseng tao na nagtayo ng bahay, sa isa doon sa matibay na bato at isa ay doon sa isang lugar na buhanginan. Saan ba natin inilalagay ang ating pundasyon ng ating buhay? Dito isang panawagan sa atin, lumapit kayo sa Kanya, sa isang buhay na bato. Jesus was the Christ, the Son of the living God. At dito makita natin si Simon na ang Panginoon nag-pronounce siya ng blessing sa kanya mula sa pangalang Simon, siya ay napalitan na Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. However, ang sinasabi sa atin dito, that the bedrock upon the salvation is built in Christ is not Peter. It is Christ, the living stone. Kaya nga hindi natin inaayunan yung pananiwala na ang sandigan, yung sa Roman Catholic na ang pinakaunang-unang pundasyon, si Pedro na mismo ang siyang nagtayo ng simbahan, kundi ang Panginoong Jesucristo, ang ating panulukang bato. Dito sa imaheng ito ay binibigay sa ating katotohanan ng ating Panginoon na stable and solid. Hindi siya patay, kundi siya isang buhay. Solid. At pag sinabi nating living stone, ito'y nagbibigay buhay sa atin. Kaya napagandang tingnan natin ito, na ang ating Panginoon ay buhay. Isang batong panulukan na pwede nating panghawakan, pwede nating sandigan, sapagkat siya'y matibay at buhay. There is a caring, loving, wise, and sympathetic facets of our living stone. And we know that to approach Him who is strong and sensible. Tunay nga na siya isang
batong buhay. Pero ang isang bagay na makikita natin dito, bagamat siya ay buhay, panulukang batong buhay, siya'y itinakwil ng mga tao. Isang bagay na makakalungkot sa atin na maraming tao ay hindi tumatanggap sa Panginoon. Maraming tao ang inaayawan ng Panginoon, ang alok ng kaligtasan ng Panginoon. At ito ang tunay na kalagayan ng tao. We reject the Lord Jesus. We reject the redeeming work of God, the redeeming work of Christ. And that is the world kung paano nila tinitingnan ng Panginoon. The world hates Jesus Christ, and so we are as Christian. Kung ang Panginoon natin ang unang nilang tinanggihan, how much more ang kanyang mga tagasunod. Ang ating Panginoong Hesukristo ang unang tinanggihan ng mundo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang unang itinakwil ng mundo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang kanilang pinarusahan, ipinako sa krus, nagbata ng kahirapan. At anong ibig sabihin nito? Tayo din bilang tunay na naglilingkod sa Panginoon, hindi mawawala na tayo ay tanggihan ng mundo. At isang bagay ang dapat nating tingnan, tayo ba ay nakikisalamuha o nakikiayon ba sa takbo ng mundo? Tunay na tayo ay namumuhay sa mundong ito bilang mga manlalakbay. Hindi ito ang ating tunay na destinasyon. Tayo ay naririto bilang ilaw at asin sa mundong ito na nawa ito'y maging ating bahagi bilang mga tagasunod ng Panginoon. The alienated, suffering, scattered believer na kung saan sinulatan ni Pedro dito ay ini-inform niya na itong mga suffering at mga pinagdadaanan nila para sa Panginoon ay ebidensya ng pagpapala ng Diyos na sila'y tunay na kanyang alagad. Maging tayo din, ano mga pagsubok, mga pinagdadaanan nating pag-alipusta ng mundo? Mga pagsubok o mga paraan na kung saan tayo ay hindi ibinibilang bilang bahagi ng mundo. Magalak tayo sapagkat ang Panginoon ay unang nakaranas nito. Those looking to Jesus for salvation will also experience the hatred and rejection of the world. Because the world first rejected our Savior. Ito ang sinasabi dito. He is the living stone, rejected by man, and yet He is chosen by God. In contrast dun sa rejection ng mundo, isang bagay na dapat nating tingnan na ang ating Panginoon ay pinili. Chosen by the Father to what no one and nothing else could be. Walang pwedeng ipantay sa Kanya. Siya ang anak ng Diyos, pinili upang magkatawang tao, i-assume niya ang kalagayan ng tao, ang nature ng tao, kung kaya siya tinatawag Son of Man. That He could live a perfect life and die for our sin. And die that we can be atoned for our sin. Pinili siya ng Diyos, Son of God, chosen to save the sinner. Para maligtas ang mga makasalanan at mapalaya sa kanilang mga pinagdadaanan. Hindi siya puwersa ng Ama. It was not a choice, but His Father forced upon Him. But it was voluntarily accepted and performed.
Hindi siya hinaras, kundi willingly na binigay ang kanyang buhay sa atin. Maging ang kamatayan sa krus, ito ay voluntary ning binigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Yan ang ating Diyos na nilalapitan. Isang buhay na bato na itinakwil ng mga tao pero siya'y pinili ng Diyos. The living stone was chosen, champion for God's people. Dito maalala natin yung eksena ni David at ni Goliath. Na bagamat si Goliath ay napakalaki, si David ay parang ito ba ang makikipaglaban sa akin, isang musmos? And yet the power of God is in him. Kung kaya nating pagtagumpayan. Maaring ang mundo ay minamaliit tayo, maaring ang mundo ay inaitsapwera tayo, pero tatandaan natin na si Jesus ay pinili ng Diyos maging ang kanyang mga anak. At makikita natin yan. You are also a living stone. Chosen by God, not only chosen, precious to God. Katulad ng buhay na bato, hayaan ninyong maitayo bilang spiritual na bahay. Sa 4. Bagamat initinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito isang bagay na makita natin sa Panginoon. Siya'y pinili, pero siya'y mahalaga. Doon sa Mount of Transfiguration, makikita natin habang sila'y nakatayo doon sa bundok, narinig natin ang mensahe ng Panginoon. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Hear Him. Matthew 17:5. Ganun ang ating Panginoon. The living stone, not only chosen to serve as Savior of God's people, He is also the beloved Son. Kung kaya nga ang lahat ng mga makasalanan na lumalapit sa Kanya, meron tayong isang buhay na bato ng kaligtasan, the rock of our salvation. For He is precious, supremely wise, majestically sovereign, and capable of bringing us salvation. Kung kaya nga makikita natin na ang buhay na Diyos na ito ay pwede nating malapitan. Supremely precious, this living stone. Kung kaya't ang panawagan, lumapit tayo sa Kanya. Mga kapatid, ikaw ay nakikinig, nanunood ng ating pamamahayag. Nawa ang Diyos mangusap sa iyo na ang Kanyang alok ng kaligtasan ay huwag nating tanggihan. Katulad ng mundo na ginagawa na siya'y tinakwil, ang ating Panginoon ay pinili at mahalaga sa Kanyang paningin. Precious and beloved treasure, no matter what the rejection and the abuse the world to show. Ganon din, sa ating kalagayan bilang Kanyang mga anak, tayo Kanyang mga piniling, mga buhay na bato, living stone. At ano man ang mga pinagdadaanin nating rejection at pag-aabuso ng mundo, tatandaan natin that God has chosen and we are precious in His God's sight. May mga tao na makikita natin masyadong mababa ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Dito papasok yung tinatawag nating self-esteem. Mahalaga ang self-esteem pero hindi dapat ito maging basihan para tayo makalapit sa Panginoon. May mga pamamahayag na hindi na binibigyang halaga ang kasalanan. Tatandaan natin
na ang kasalanan ang siyang naghihinder sa atin makalapit sa Panginoon. Kung ikaw nakikinig sa umagang ito, kilalanin na tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pagsisihan natin ang ating kasalanan at tanggapin ang alok ng kaligtasan na si Jesus ang isang buhay na bato na itinakwil ng mga tao, ngunit siya ay pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo'y maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasya sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kung sa verse 4 makita natin na tayo ay binibigyan tayo ng pwedeng panghawakan na ang lalapitan natin ng isang buhay na bato na itinikwil ng mundo, pinili at mahalaga sa kanyang paningin, tayo ay sinasabihan din na tayo ay dahil sa ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, tayo ay tulad ng mga batong buhay, living stone. The living stone to whom we come unique because of the person and work of Christ. And when we come to Him, we also become living stone by our union with Him. Kung yan ang panawagan sa atin, pinakita muna niya na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, isang buhay na bato, pinili ng Diyos at napahalaga sa kanyang paningin. Tayo na tinawag niya at lumalapit sa kanya, ay binanyaan din ng ganong panawagan. Katulad ng mga buhay na bato, batong buhay. At bilang batong buhay, may tatlong aspetong pwede nating tingnan. What does it mean to be living stone for Christ? Ano bang ibig sabihin ng pagiging batong buhay sa Panginoon? Tatlong bagay ang pwede nating tingnan dito na nilista ni Pedro. Noon ang sinabi niya, kayo'y itayo bilang espiritual na bahay. Yan ang unang pagkanawagan. Ang pagiging batong buhay sa Panginoon, tayo ay kabahagi ng Panginoon sa kanyang pagpapalago, sa kanyang pagtatayo ng kanyang bahay. Ang mga batong buhay na tinawag ng Panginoon, hindi tayo independently o scattered kung saan-saan. Tayo ay kabahagi na isang pundasyon na kung saan ang Panginoong Jesucristo ang panulukang bato. Ito isang bagay na kailangan nating pasalamat sa Panginoon. Sa dami-dami ng mga tao, makasalanan sa mundong ito, siya ay pumili sa kanyang eleksyon, tumawag ng mga taong inaring ganap para sa kanya. At hindi na namumuhay na para sa sarili lamang natin. Tayo ay tinatawag ng Panginoon makabahagi sa kanyang ministeryo, sa kanyang kaharian sa mundong ito para ipalaganap ang kanyang salita upang ang kanyang tahanan ay maitayo. While it is true that we have to personally feed on the Word of God, hindi lamang tayo sa ating sarili kakain ng salitang yon, tayo ay tinatawagan na magkaisa sa pagtatayo ng kanyang tahanan. Spiritual reality of the building. At yun ang mababanggit sa Ephesians chapter 2, verses 17 and 22. Ano bang sinasabi ng Ephesians sa atin tungkol dito? Ephesians chapter 2, verses 17 to 22.
At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at sa kapayapaan sa mga malapit. Sapagkat sa pamagitan niyan, kapwa tayong magkakalapit sa isang spirito patungo sa Ama. Kaya nga't hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng banal at mga kaanib ng sambayanan ng Diyos. Na itayo sa sariling inilagay ang mga apostol, ang mga propeta, na si Kristo ang batong panulok sa kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Panginoon, na sa kanya kayo rin ang magkakasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa sarili lamang natin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa ating sarili lamang. Tayo ay tinawag para makabahagi, sama-samang itatayo at ipinapalaganap ang kanyang kaharian dito sa lupa. Spiritual being, kung kaya meron siyang mga iba't ibang mga biyayang ipinagkaloob sa bawat isa. Iba-iba ang ating biyaya. Hindi pare-pareho ito sapagkat kanyang ito'y ibinigay upang ang kahinaan at ang kalakasan ng bawat isa ay maging palakasan upang ang kanyang kaharian ang mapalaganap. We are building the kingdom of God. We are building the house of God. At yun ang ibig sabihin. Yan ay isang bagay na pwede nating tingnan. What Paul calls the dwelling of God in the Spirit, si Pedro sinasabi niyo, the spiritual house that God is building. So sa pamagitan nito, tingnan natin, suriin natin ano ba ang mga talento, mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na pwede natin ipagamit sa Panginoon. Huwag natin itong iburo at hindi magamit para sa Kanya. Mabubulok yan. Kailangan natin ito ipagamit sa Panginoon para ito mabunga at ang Kanyang kaharian ay mapagpala. At in the future ang ating tinitingnan dito, sa gantong kalagayan ang panawagan ng Diyos sa Revelation 21 and 22, that the body of Christ is the bride of Christ. Bagamat tayo layo watak-watak, ang Diyos ang siyang nagbubuklod sa atin upang ang kanyang kaharian ay mapalaganap. Yan ang isang bagay na pwede nating tingnan dito. A living stone for Christ is that we are part of the temple building. We are not alone. We are to assemble together, to stimulate one another, to build the body of Christ. Kaya yan ang panawagan ng Panginoon na magmahalan tayo sa isa't isa upang mapalaganap ang kanyang kaharian. Hindi lamang tayo ang bahagi sa pagpapalaganap o pagtatayo ng kanyang templo, ng kanyang bahagi ng kanyang ministeryo. Tayo ay tinatawag din bilang mga pari, holy priesthood, mga banal na pagkapari. Dito makikita natin na ang Panginoon, finasyon niya ang kanyang bahay na tinatawag sa atin as spiritual house. We are building the building of God, and all of us should be useful for the Lord's service. As a holy priesthood, anong ibig sabihin nito? Kung ang ating Panginoon, ang ating dakilang pari, tayo rin ay kaya na nating ipanalangin ang ating kapatid.
Hindi na natin kailangan maghanap pa ng iba na kayo pastor ang mag-pray dito sapagkat ikaw ang pastor namin. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban na ng mga ganong gawain. As priesthood, hindi lamang yon. Kung noon, ang kapanahunan na yon, ang pari lang ang pwedeng makapasok doon sa templo, sa kabanal-banalang templo, sa tabernakulo. Dahil sa kamatayan ni Jesus, binasag niya yon ang anumang bagay na naghahati doon at tayo makakalapit sa Kanya sa pagpupuri. As a holy priest. At isang panawagan na may kita natin sa Hebrew, that ourselves to be sacrificed as a living sacrifice for the Lord. Ang ating katawan, ang ating mga sarili, ang siyang ihahaing buhay sa espiritual na dambana ng Panginoon. Kaya yan ang panawagan sa atin. Be useful to the Lord's service. Hindi tayo nakadepende sa anumang mga bagay na pinangahawakan natin, kundi we are to depend on the grace of God that we can be a royal priesthood, a holy priesthood for the Lord. This calling does not depend upon believers living in prosperous nation and fine houses. They are called to enable to offer to God and to offer even to the darkest and to the most dire circumstances. Tunay nga sapagkat ang sinusulatan ni Pedro dito, ang mga mananampalataya na dumadaan ng pagsubok, na mananampalataya na wala ng pag-asa na kinabukasan, ay maaring silang patayin, ay maaring silang ipakain sa mga leon o sila'y sunugin bilang alay, and yet they can come to God as priests in prayer, in worship. At sa pagpapalakasan sa bawat isa. And that is one also the meaning of as a living stone for Christ. Una, as part of a temple building. And now, as a holy priesthood. Not only that, a spiritual offering. We are called by God to be part of the spiritual building of His kingdom. We are called by God to be a holy priesthood. And not only that, we are called by God for a spiritual offering. And what is that? We are called by Christ to make disciples of all nations. Hindi lang para sa ating sarili, kundi ang Kanyang salita ay pamahagi sa iba as part of the Great Commission. And that is the calling of God. Yan ang panawagan ng Panginoon. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa isang lugar na kung saan ang lahat ng tao na maaring nakakabahagi natin, nakakasalamuhan natin ay mga tao na tumataliwas o in opposition, sumasalungat sa Ebanghelyo ng Diyos. Kaya yan ang panawagan sa atin to be a special offering to make disciple of all nations. We live, we are working, we are serving among the people opposed to the gospel. At yun ay isang reminder sa atin ni Pedro that men, they will, at times, these people will come and go. These men in opposition with the gospel, they may come and go.
But there are times that we can serve the Lord God in prayer, in praise, in offering the gospel to them. We are to offer to God our physical offering, but of spiritual sacrifices. Isang bagay na dapat natin tandaan, walang bagay sa langit o sa impyerno man o sa mundong ito na pwedeng makapagpapigil sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga bagay na inaasahan, ang ating mga pangarap, ang ating mga pag-asa, ang ating mga bagay na pinangahawakan, ang ating oras, ang ating mga talento, ang ating posesyon, ang ating pamilya, hindi ang mga bagay na ito ang pwedeng makapagadlang sa kalooban ng Diyos. Kung nais nating maglingkod sa Panginoon, hingin natin sa Panginoon na gamitin ang ating buhay para sa kalalaganap ng Kanyang salita upang tayo'y magamit bilang isang haing buhay para sa Panginoon. At yun ay isang bagay na dapat natin tingnan. Hindi lamang tayo kabahagi sa pagpapaunlad ng kaharian ng Diyos, tayo tinawag ng Diyos bilang Kanyang mga dakilang pari upang ang ating buhay ay ating ibigay bilang handog sa Kanya. At yan ay isang bagay na dapat nating tingnan. Lumapit kayo sa akin tulad ng mga batong buhay. At dito at ating binanggit kung paano tayo tinatawag ng Diyos maging isang batong buhay para sa Kanya. Kaya by faith, believers are living stone, chosen and precious in God's sight. So let us be useful for the Lord's service. So yan ang mga bagay na binanggit ni Pablo dito. Ng ating Panginoon, isang tunay na batong buhay na mapang-aasahan natin sa ating kaligtasan, tayo makakalapit sa Kanya. Bagamat siya ay nireject ng mga tao na ayaw sa Kanya, tatandaan natin siya ay isang pinili at isang mahalagang bagay, mahalagang sa paningin ng Diyos. At hindi lamang yan, tayo ay tinawag din na mga batong buhay para sa Panginoon. Hindi lamang ito binanggit ni Pedro, basta lang na naisipan niya, ipinapakita din niya sa atin na itong mga sinasabi niya sa mga talatang ito ay mayroon siyang pinanggagalingan. Mga talata sa Old Testament, kaya may 3 mga talata dito binigay sa atin to give us a proof that Christ is the chosen one and He is the stone, the precious stone, the precious thing, the precious in the sight of God. And now, tingnan natin na ang kanyang mga sinasabi ay hindi sa sarili niyang pansariling kaisipan lamang, hindi niya ito'y haka-haka, kundi ito'y hinahango niya sa mga talata sa Old Testament. 3 talata ang kanyang binigyang pansin dito na pwede nating tingnan. Sa verse 6, sabi niya, sapagkat ito'y isinaad sa kasulatan, tingnan ninyo, aking ilalagay sa Sion ng isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga. Sa sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ito isang bagay na pwede nating amen. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Ito'y kinhinango ni Pedro sa Isaiah 28:16 sa Lumang Tipan. Dito makikita natin na ang kanya mga sinasabing ito ay mga hinula na ng mga propeta noon pa. How God planned and foretold through the prophet that He has provided His people Christ, the rock of salvation.
Sa verse 6, dito sinight niya yung Isaiah 28:16 na sinasabi niya na si Jesus ang batong buhay at siya ay pinili at siya ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Na pinasanasabi niya sa atin that God chose Him as precious and enduring person possible na pwedeng gumawa sa kalooban ng Diyos. Nang sinasabi sa atin dito na sino man sa atin ang hindi ninanais na lumapit sa Panginoon, saan natin hahanapin ang ating buhay? Kung si Jesus ang Panginoon, ang isang tunay na panulukang bato na pwede nating asahan, kung ating itong tatanggihan, kaninong kalugihan meron tayo? Ito'y kalugihan para sa ating buhay. Sa mga nakikinig sa atin, tandaan natin, walang lugi sa Panginoon. Bagamat tayo sa panahong ito ay dumadanas ng mga pagsubok, mga kapigatian, hindi lugi ang mga bagay na ito sapagkat si Jesus ay dumaan ng mga pagsubok. Ang ating reward, ang tinitingnan natin, ang pagdating na pag-asa ng Panginoon. At sumunod na talata, sinabi niya, kaya't ito sa inyong mananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit ang mga hindi mananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng buhay, ng bahay, ang saring puno, panulok. Sa verse 7, kinukot dito ni Pedro ang Psalm 118:22. Nang sinasabi, the scripture has predicted the plan, the purpose, the provision of God by choosing His Son Jesus Christ, precious and perpetual rock of salvation. Saang panulukang bato? Saan ba nakasandig ang ating buhay? Sa isa bang buhangin na ito'y napaparam pag dumating ang mga pagsubok ng buhay? O sa isang batong buhay, sa isang batong matibay, na anuman ang mga daluyong ng buhay na ito, mapagtitiwalaan natin siya. At ang verse 8, ay ito yung ang kanyang hinango ito ni Pedro sa Isaiah 8:14 at itong sinabi, isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na mapagbabagsak sa kanila. Tatlong talata na pwede nating pinangahawakan ng ating Panginoon, ang tunay na pinili ng Diyos na siyang ating mapanghawakan sa ating buhay. Tayo ay tinatawag na lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat siya'y pinili. At hindi lamang sa ating paglapit na makita natin ang Panginoon na tunay na panulukang bato, ang sinasabi din sa atin dito, ikaw na lumapit sa Panginoon ay isang buhay na bato. Isang batong buhay katulad ng Panginoon na pinili at mahalaga sa Kanyang paningin. Yan ang ating kalagayan bilang mga tinawag ng Panginoon. Ang isang nakakalungkot na bahagi ng buhay Kristiyano ay tinitingnan natin ang ating sarili bilang para mga talunan. Ang ating Panginoon ay mananagumpay. Pwede nating panghawakan sapagkat siya isang panulukang bato na hindi matitinag. Kaya ito isang kanyang panawagan ni Pedro sa mga mananampalataya na na-scattered sa mga sinusulatan niya, na nagdarahop, dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng kapighatian, sinasabi niyang, sa mga pagkakatong itong iyong dinadaanan, tandaan nyo, meron tayong isang malaking batong panulukang hindi matitinag at pwede siyang panghawakan.
Many men will reject this precious living cornerstone. But to those who have tasted the good, that God is good, He is calling him to come to Him, for He is our rock of salvation. At itong ating pag-assess doon sa living stone, we can assess Him through the scriptures that God has given us from the Old Testament. At itong ginagawa ni Pedro, binabalikan yung mga salita ng Panginoon na pangahawakan niya. Tayo kaya, kumusta ng ating mga Bible reading? Na siyang magpapalakas sa atin sa mga pagkakataon tayo ay nagkakaroon ng mga agam-agam na nagbibigay ng kalakasan sa atin sa panahon na tayo ay naghihinagpis. Na nagbibigay kalakasan sa atin na magpatuloy in spite sa mga sitwasyong pinagdadaanan natin. Peter is quoting from the Old Testament. He's telling us that the Scripture has predicted the rock of salvation na pwede nating panghawakan. Hindi nagtatapos doon ang kanyang pagtingin, ang kanyang assessment. From the Scripture, inassess niya din ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Sa verse 8, isang batong nakakapagtisod sa kanila at malaking bato na makapagpapabagsak sa kanila. Anong sinabi niya? Sila'y matitisod dahil sa pagsuway sa salita at dito naman sila'y itinalaga. Sa dulong bahagi ng talatang ito, para natin makita ang buhay na batong ito, kanyang ibinigay sa atin ang mga teksto na pwede nating panghawakan sa Old Testament. Kanya ding ina-assess sa atin dito ang pagkakaiba na mga taong nananampalataya sa Panginoon at sa mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya. Sa Kanyang pagtaya, sinabi niya dito, by faith, men hear and obey the Savior, and He invited them to come to Him for rest. By faith, people can rightly perceive the precious value of the precious cornerstone. Sa mga nananampalataya, pwede natin ipagkatiwala. We can entrust our entire welfare in time and eternity for Him. And by faith, pwede tayong tumayo, maglingkod sa kalwalatian ng Diyos despite ng ating napakahalagang o matinding halaga nito. The costly suffering na pwede nating dalhin, na pwede nating daanan sa paglilingkod sa Panginoon, na wala tayong regret. Sapagkat ang ating tinitingnan na tayo ay hindi talaga nakatira sa mundong ito. Tayo ay manlalakbay lamang, ating inaabangan, ang ating inaantay, ang pagtawag ng Diyos sa atin. Tayo mamumuhay kasama niya sa buong kagalakan. Na tayo magpupuri at magbibigay ng pasasalamat sa Diyos na tumawag sa atin. So yan ang kalagayan ng mga taong nanampalataya sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat ang ating Diyos ay isang panulukang bato na pwede nating panghawakan. Pero sa mga hindi na nanampalataya, ito rin ang Kanyang sinasabi na ang batong panulukan na yan ang siyang magpapabagsak sa inyo dahil sa inyong hindi pananampalataya. Dahil sa iyong pagtakwil sa isang matibay na bato. Faithless men can and do not become respectable or religious. They do not prize the rock of salvation. And even these unregenerate leaders, they might think that they are building the people for the glory of God. But they are rejecting
the very foundation na siyang katanggap-tanggap sa Panginoon. At sa mga hindi mananampalataya, sa hindi nakakakilala at umikilala sa Panginoon, ang kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo ay isang insulto at ofensa sa kanila. It is an insult and offense to them. Christ's crucifixion is an insult and an offense to those unbelievers. Kaya nga itong mga hindi mananampalataya, they refuse to acknowledge their sin that is so great that the rock of salvation can cleanse them. Yan ang pagkakaiba na makikita natin na binabanggit dito ni Pedro. Na sa mga lumalapit sa Diyos, tumatawag sa Kanya, lumalapit sa tunay na mapangahawakang batong buhay, tayo din ay tinawag niya mga batong buhay. Pero sa mga hindi mananampalataya, ito'y isang panawagan na ang Panginoon ay siya ding magiging judgment sa kanila. Maaaring tayo nakaranas ng mga rejection. Nakaranas tayo ng pag-alipusta. Nakaranas tayo ng mga injustices because we believe in Christ. Tatandaan natin ano mga rejection ito ng mga unbeliever, it will not stop Christ building His kingdom. Hindi mapipigil ang mga bagay na ginagawa ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon sa pagpapatuloy ng karya ng Diyos, sapagkat ang Diyos na pinanghawakan natin ay buhay na Diyos. Ang Kanyang kapangyarihan ay hindi mapaparam, hindi mapipigil. Hanggang ngayon, ang salita ng Panginoon narito pa rin sa atin. Buhay at sa mga kasaysayan makikita natin, ilang mang panahon ay sinunog ang salita ng Panginoon. Pinagbawalan salita ito para tayo ay makarinig ng tunay na kapahayagan. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Hanggang ngayon, nasa ating mga kamay nababasa natin ang salitang yan na pinagbuyasan ng buhay ng mga tao, ng mga reformer, ng mga tao na kumikilala sa kadakilaan ng Diyos. Nawawag na nating sayangin ang ating buhay sa pakikiayon sa gawain ng mundo. Tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga asin at mga ilaw sa mundong ito. Tayuan natin ang pagkakatawag ng Diyos. By faith, believers are living stone. Tayo ay mga buhay na mga batong tinawag ng Panginoon. Precious and chosen by God. Let us use our time, our energy, our talent, anything that we possess for the Lord's service. For what we are serving is a great God, a great and living God, the rock of salvation, stable, and we can depend on. Ang mga di mananampalataya, ang mga kampo ng kadiliman, they may success for a while, but the real success is in Christ. For God will always triumph in the end. For we have a true and living precious cornerstone in Christ Jesus. The Old Testament declares the wonderful God-anointed, appointed cornerstone. Let us make sure that our lives are built upon Him, His sinless life, His sacrificial death, His burial, His resurrection unto life.
And those who believe in Him, let allow ourselves to join together in the building of His holy temple for His worship. No one who built this life on this cornerstone wheel by any means will end up disappointed. Ang sino man nagtatayo sa tunay na panulukang bato ay hindi mapapahiya kailanman. Sa katapusan, mga kapatid, mga minamahal, sa mga sumusubaybay sa atin, ano man ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ika'y dumadaan ng mga pagsubok, kapigatian, pagdurusa. Tandaan mo na hindi ang mga bagay na ito ay magpaparam lamang. Ngunit kung ang iyong buhay ay nakatungtong, nakasandig sa buhay, sa tunay na bato, the rock of salvation, hindi ka mapapahiya. Kapatid, kung nais mo ang buhay na ito, ang Diyos ay umaalok, si Jesus ay umaalok ng kanyang kaligtasan. Kilalanin mo siya. Pagsisihan ang iyong kasalanan, tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at manampalataya sa Kanya. At kailanman ang iyong buhay ay hindi mapapahiya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala na kami ay mga batong buhay, pinili at isang mahalaga sa iyong paningin. Tunay nga, Panginoon, na may mga pagkakataon na nais na naming sumuko sa mga pinagdadaanan sa buhay. Tunay nga, Panginoon, na maraming mga tao ang inaalipusta ang iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming patatagin na mamuhay ayon sa iyong kalooban. At nawa, Panginoon, patuloy kaming sumandig, magtiwala sa batong buhay ang aming Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Natunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hinula na noon pa sa naging paraan upang kami maligtas ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, at kami may pag-asa. May buhay na pag-asa sapagkat buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi sa patay. At kami na nagtitiwala sa inyo ay kailanman hindi mapapaya sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay isang patong buhay na maaasahan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus.